hire people from the Philippines to United Arab Emirates is easy with the documents clearing with Alba or Alba Balabiat and the help of our recruitment agency from the Philippines. We are here at Dubai Airport Terminal 1 to get some feedback with our clients that arrive here in United Arab Emirates from the Philippines. And we also arrange transportation for them going to Al Ain to bring to their employer. So let's go! So guys, nakita ko na si Mr. Ranil and si Mr. Max. Hello! Doon natin sila dadalhin sa taas kasi medyo madaming tao dito. At i-interview natin sila kung gaano ba naging effective yung process natin from the Philippines to United Arab Emirates. So let's go! Guys, finally nandito na rin po si Mr. Ranil and Mr. Max sa United Arab Emirates. At napapansin ko sa kanila na konti lang ang dalang gamit. So, syempre, bago ang lahat, tanungin muna natin sila. Kamusta po ang biyahe nyo? Okay naman. Doon sa immigration, doon sa airport, saka immigration, wala man ang problema. Wala naman. Yung pinakita lang namin yung mga dokumento namin. Iyan ang kadalasan mga tinatanong ng mga po natin kababayan na binigyan ng employment visa na nasa Pilipinas papunta ngayon sa United Arab Emirates. Ano po ba ang documents na hinanap sa immigration? Yung una, yung OAC talaga, tapos yung visa namin. Yun lang po, tapos yung i-travel. Wow. So, sobrang naging smooth po talaga ang naging process. Wala po naging problema. Okay. Mr. Max, sabi po sa akin ni Miss Marie, binigyan na daw po kayo ng employment visa bago po mag-process ng lahat. Tama po? Kaso walang hindi ko pwede kung dokumento eh. Kulang yung OEC at PIDOS at yung Buti po, alam nyo sa sarili nyo na pag walang OEC or walang PIDOS is ma-offload. Buti hindi nyo tinry na pumunta po dito na mag-try na may ticket lang at employment visa. Kasi hanggang git lang kami, hindi kami pinapasok sa immigration eh. So it means na-offload na po kayo before? Ay hindi pa, kasi hindi kami tumuloy. Hindi kami tumuloy. Wala kami sa checking. Check-in lang kami. So it means may ticket kayo nun at employment visa, nandun na kayo sa airport, pero hindi kayo tumuloy. Hindi kami tumuloy. Yung sa check-in, hinahanapan kami ng UEC, wala kami mapakita eh. Doon, hanggang doon. Okay. So ibig sabihin na offload nga po kayo nun. Ibig sabihin po nun, nasayang ang ticket nyo. Hindi ito. Hindi ginamit ngayon. So nirebook nyo. Nirebook. Yeah, pero sabi ng employer namin is hindi naman yung naka-fix. Pwedeng ma-rebook. Flexible ticket eh. Okay. So yan kadalasan na nagiging problema ng mga employer or ng mga employee na nasa Pilipinas na akala nila pag binigyan lang ng employment visa pagkapos ticket, dire-diretso niya. Ano po? Oo nga. Pero ano po yung naramdaman nyo yung time na eto na to pero hindi kami nakaalis? Nanghihinayang eh kasi andun na kami. Nag-i-airport na kami pumunta ng airport eh. So pinabalik kami ng ng mga personnel doon. Kaya wala tayong magawa. Pero feeling nyo po ba sa sarili nyo noon hindi na kayo makakaalis? Sa akin naman, positive naman po ako. Actually, at alam na rin ng employer na, sir, sinirabuyan ko na rin sila na, sir, kulang talaga yung dokumento namin. So, para hindi naman sila anong tawag yung sa Tagalog? Yung makuan po, yung parang hindi manghinayang sa ginastos. Sila, sa ginastos. So, ni-try na lang namin. Kahit alam na namin na hanggang hindi talaga kami makatuloy dito. Kasi alam na namin na kulang talaga yung dokumento namin. Yeah. Kasi alam niyo mga Pilipinas, stricto dyan. Yeah, totoo naman. Sa Pilipinas, ang wala lang offload is pag tourist ka is with affidavit of support. Kadalasan, actually 100% yan. If you have affidavit of support at tourist ka, walang offload. Pag employment visa, kailangan talaga ng OWA, OEC, at... Kasi nakita nung na-search ko yung ABA na gaano ng, tumutulong ng mag-ano ng OEC sa kukuha ng job order sa DMW. Opo. Hindi kasi legal po talaga natin pinaprocess yan. Kaya nandito sila, pumunta yan sa embassy natin dito sa consulate ng Dubai, pagkapos DMW dun sa Pilipinas. So talagang legal po lahat. At nag-medical din po sila kasi kailangan talaga makita that they are physically fit. Tama po? Tama. Pero are you satisfied po ba sa services na ginawa po natin? Okay naman po. Wala naman pong problema. So, based naman po sa mga processing po, okay naman po. Kasi nag-base naman tayo sa employer kung ano ang provide niya na dokumento para sa amin. So, kayo, guide lang kayo. So, yun, smooth naman yung transaction namin. Yeah, at nandito po talaga sila. So, nung nakita nyo po kami doon sa sa YouTube po ba, TikTok, saan nyo po kami nakita? Yun sa Facebook. Sa Facebook. Nung nakita nyo po kami, nagkapag-asa po kayo. Ayun, kaya tinatry namin kasi hindi na kami natuloy eh. Oo. Kulang yung dokumento namin, kaya
Siya nag-ano sa inyo, nag-chat. Kita ko yung sa... Hindi, naghanap ako sa YouTube. Wala akong ibang... Kasi first time ko eh. Hanap ko sa YouTube sinong pwede ma-assist sa amin. Kasi yun naman talaga yung proseso na dito doon sa Pinas bago tayo makaalis. So nung kita mismo. Yes! So nag-try akong hanapin yung number tapos yun, yung nag-reply. So yun. Nung nakita nyo na po kami sa YouTube, paano nyo siya sinabi sa employer nyo na eto, kontakin nyo po to kasi sila po yung tutulong sa amin para makapunta dito? Oh, yun nga, sinabi ko, pero yung employer namin medyo nag-alangan pa. So, medyo sabi ko, sir, kayo na, sinabihan ko yung employer, sir, kayo na po mag-transact, communicate ng endorso namin na mag-guide sa amin, papunta dyan. So, kayo na po mag-communicate kung ano po yung usapan nyo. So kami, sabihan nyo lang kami kung anong gagawin namin. Ayun lang po yung... So good thing po na tumuloy talaga yung employer na parang, okay sige, we're going to trust this agency to process all the documents na papunta dito sa United Arab Emirates. Yeah. Paano nyo po sila convince? Di, sinabihan ko lang yun na, sir, kung medyo magalangan ka, tingnan mo sa YouTube kasi hindi naman ako basta-basta. Pag nasa YouTube kasi, hindi naman yan scam talaga kasi... pinapakita mo yung serbisyo nyo. Yes. So, yung ganun. So, sinabihan ko lang, sir, communicate na lang kayo sa, bigay ko na yung, sa inyo, ABA Agency. At saka kayo, sir, kayo na mag-communicate kung magkaintindihan kayo sa process o ano bang mga dapat gawin. So, yun. So, naniwala naman siya yung employer namin. So, siguro. Yes. Ang galing. Guys, they're the proof na talagang totoo tayo kasi nandito na sila di ba? Yeah, totoo talaga. So, ito yung pinakamasaya kasi pag nakarating ka dito, after mong ma-offload, kasi nga sabi ni Kuya kanina na parang ang hirap na walang ka na ng pag-asa kasi nga parang nandun ka na, may ticket, may employment visa, pagkatapos nag-check-in, hindi pinayagan mag-check-in kasi hinanapan nga ng OEC. But this is the thing, nang nakita nila tayo sa YouTube, ayan, nagkaroon ng pag-asa, nakarating dito sa United Arab Emirates. At eto naman, tatanungin din natin sila kung ano yung magiging trabaho nila dito sa United Arab Emirates. Kasi syempre po, hindi lang pagpapunta dito, paano nyo nakita yung trabaho? Kasi napakaraming kababayan natin po talaga na gustong magtrabaho dito sa UAE. Ano po muna yung posisyon nyo? Kami po ay bilang barber. Galing Pinas. Yes, mga barbers. Naghanap ng trabaho dito sa Dubai, patungong Alien City. Yes. Pero yun nga po ang tanong, paano nyo nakita yung trabaho po? Actually, may kaibigan kasi si Max na nagrekomenda sa amin. Hindi talaga kami nag-apply kasi wala naman kaming idea doon. So yung kaibigan niya, tinawagan siya tapos kung willing ba siya. So doon, dalawang kunin. So ako yung nakita niya kasi... Paano nyo pong naging kaibigan or kaibigan nyo po ba? Kababata. Kababata ko, siya sa akin ba, nag-recommend na yung anak ng kanyang employer, si Musa, gusto magtayo ng barbershop. So it means bagong barbershop po ito? Bagong open, no? Okay. Kayo ang mga pioneers sa talagang kailangan nyo pong galingan para po susunod mag-hire pa po sila na marami. Meron pa, 4 to eh. Kasama ko, wala pang passport. Baka itong taon na to, baka susunod sila. Inshallah. So marami pa pala i-hire. Saka sa mga barbers dyan na gusto mag-apply. Actually, meron din po kaming mga employer na talagang gusto maghanap ng mga barbers sa Pilipinas. Kasi ito yung mga kadalasang hindi man talaga masahista, barbers. So, kung kayo guys, okay kayo, pagkatapos pwede kayong mag-message at mag-apply din po. So malay nyo, dito pala kayo kay Kuya makakapagtrabaho. So, first time nyo po ba maging OFW? Ako, dati akong Saudi. Okay po, Bali, ako. 2 beses na. 2 beses na? Ilang years po kayo sa Saudi? 6 years ako doon. 6 years? Grabe guys, ang tagal din 6 years. Pero bakit kayo nag-for good? Tagal ako umuwi. Noong 2013, umuwi ako. Ito ngayon, opportunity eh. Kasi yung kababata ko kasi nag-alok kaya natulan ko eh. Okay. Saka guys, I think hindi pagsisisihan to ni Sir Max and ni Sir Ranil kasi nandito sila sa UAE. So madami ditong magagalaan pero syempre, ang aliin is medyo malayo. Pero still, at the end of the day, kaya tayo nandito sa United Arab Emirates or kaya tayo nasa ibang bansa is para sa ating pamilya. Gano'n na.
May iniwan po ba tayong mga anak? Mayroon, 3. Kayo po? Ay, isa lang po. Isa lang. May asawa po? Mayroon ho. Kayo pa meron din? Yes, yes. Meron. Yeah, pero hindi naman po mag-aasawa ulit dito sa UAE. Kaya tayo dyan. Hanapan na nga tayo sa isa magdagdag pa So ayan, so nakakatuwa kasi talagang they are really loyal, and pag nandito ka sa UAE, actually pwede nyo silang kuhanin in the future. Yun yung kagandahan, kasi sa Saudi medyo mahirap talaga yung parang kukuhanin mo sila ganito and medyo strict. Dito they are really open, maluwag. Oo nga. Pwede na. Oo, pwede nyo kuhanin, di ba? At least nagkaroon kayo ng ID ngayon. We can also help you to process your family visa in the future pag meron na kayong Emirates ID. Pwede sir. Nakita ko yung ngiti ni Kuya na parang yung asawa niya gusto niyang kuhanin talaga. Parang ang bata niyo pa po, ilang taon na kayo? 45. 45. Kayo po? Kasing edad lang kami. Oh, they are 45 years old. So talagang kahit matanda na, bata pa, pag gusto talaga mag-abroad, wala talagang para sa pamilya. Hindi pa ba kinakasya yung kinikita sa Philippines? Tama lang din. Pero kulang Kailangan natin dagdagan Yeah. Hindi, ibang-iba talaga pag sa ibang bansa ka talaga nagtrabaho. Kasi pag sa ibang bansa, we can say, buo talaga. Sa akin naman, yung pagkakataon na ito is opportunity knocks once. So, ginab ko na. Yeah. Kasi doon sa Pinas, kaya ka naman buhayin yung pamilya ko. Kaso, ito, passion ko to maging barbero. So, may trabaho ko doon sa Pilipinas, sa office din ako. Tapos, same time, barber. So grabe, napaka-flexible niyo po pala. Hindi lang isang trabaho, kundi madaming trabaho po, no? Dalawang trabaho. Pero isa lang asawa. Isa lang. Mahirap na. Mahirap na. Okay. Kasi pag sa barbershop daw po, syempre napakadami niyong kausap. Kailangan kasi sa barbershop, hindi ka lang magaling minsan maggupit, kundi magaling ka din mag-entertain na mga ginugupitan. Yan po ang pinaka number 1 na pwede mo gawin. Aside sa gupit kasi, marunong ka naman magupit. So, yung pag-handle lang ng customer kung paano mo siya i-handle. Tapos, siyempre, kausapin mo para at least babalik yan. Yeah, Siyempre, yan. Hindi naman po, kaya nai-inlove din sa inyo yung mga ganito. Ay! Oo, ang tip. Kaibigan yan, sayang naman yung tip. Okay, so medyo gabi na rin. Nakakadating lang nila dito for sure. May mga jet lag pa to from the Philippines. Kasi it's already 10, 11, 12, 1, 2 na. So pagod po kayo sa bahay for sure. Yeah, first time ko. Hirap talaga yung sa aeroplano, 9 hours. 9 hours. Hindi ako pakali. Hindi pakali. Palagi lang upo. Hindi ako makatulog. Hindi nga ako tutulog kagabi Kasi gusto ko sa aeroplano ako matulog. Tulog. Pero hindi pa rin ako makatulog kasi nanibago Nanibago, pero at least kahit nanibago, kahit nahirapan, kahit hindi nakatulog, pinakamasarap is nandito sila sa United Arab Emirates at pinakamasarap is sabihin sa kanila na welcome to Dubai! So maraming salamat po Mr. Ranil at Mr. Max, at sana mas maging okay po kayo dito sa United Arab Emirates. Anything po na mangyari sa company or sa inyo, message us kasi we're the agency that we're going to help you po. So welcome po sa United Arab Emirates, welcome po sa UAE. And one last question, marirecommend niyo po ba yung ABA sa mga company who would like to hire from the Philippines to United Arab Emirates to process their documents? Yes naman, 100% guarantee na tutulong sa inyo yung ABA agency dito sa papuntan dito sa Dubai or kahit saan sa mundo, as long as you want to go here as a tourist under employment visa with OEC, we can help people of the Philippines. So, marirecommend niyo po ba? Ako po. Saba na kayo para hindi kayo magtagal. Makalis kayo agad. Yes, well, thank you so much po. And sige, hatid muna natin sila kung saan hahatid naman sila ng car lift going to Al Ain. So thank you so much po. Bye! So guys, if you're an employer who would like to hire from the Philippines to United Arab Emirates, so you can contact us, ABA or Alibaba Riyadh, to process all the documents from the Philippine Consulate to DMW in the Philippines to process the OWA, OEC of all your employees from the Philippines. So what are you waiting for? We're going to wait for your message on WhatsApp. Bye!